Sa nakaraang episode ng Truth Files, isang ina ang nawalan ng anak sa engkwentro. Isang kwento ng pagkawala at sakripisyo. Ngunit hindi lang iisang kwento ang dapat marinig. Dahil may mga pamilyang hindi nawalan sa isang iglap, kundi sa unti-unting paglayo ng isang mahal sa buhay. Ngayong araw ng mga ama, ito ang kwento ng isang ama na hindi nawalan ng anak sa kamatayan, kundi sa ideolohiyang unti-unting naglayo sa kanila. Ito ang bersyon ng direktang naapektuhan. Ito ang Truth Files. Sa bawat pamilyang Pilipino, may isang ama na natahimik na nagsusumikap, nagtataguyod at umaasang mapapabuti ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit hindi lahat ng laban nakikita. May mga laban na nangyayari sa loob mismo ng tahanan. Noong mga panahong buo pa ang lahat, simple lang ang kaligayahan. Ba't nung maliit yan sila, lagi kami may banding kami yan. Pag-aalis ang nanay nila, tsaka ako, kasama ka silang tatlo. Pupunta kami, sisimba, mag-moling. Pero wala kaming pera nun. Pupunta lang, magmumul lang kami. Kumbaga doon lang kami nagpapalamig, tapos uwi, simba. Bahay na naman, banding na naman kami. Tapos ang gagawin ko, yung mga anak ko, bago yan matulog, magbabasketball muna ako. Punta ako ng court, sasama na naman sila. Hanggang sa kalakihan ng mga anak kong ganun, laging sitwasyon. Magmula elementary hanggang high school. Sa lahat ng kanyang mga anak, may isang mas malapit sa puso ng isang ama, ang kanyang bunso. Siya yung talagang ano ko eh, yung apple of the eye ko eh. Kasi akong mag-aatid sa kanya sa school, ako susundo sa kanya sa school. Akong lagi niyang kalaro kasi mga ate niya, hindi na akong babantay sa kanya, kahit saan pumunta, kasama ko siya. Kunyari may trabaho ko, minsan sasama ko para sa trabaho yan eh. Eh yun, medyo lumaki na siya, hindi ko na siyempre, nahihiya na ayoko na sumama. May nagkaroon na siguro ng malaki na ako, hindi na pwede sumama kay daddy. Ngunit may mga pagbabagong hindi agad napapansin. Mga hakbang na tila maliit, pero unti-unting naglalayo. Mga bagong mukha, bagong paniniwala, at mga ideolohiyang dahan-dahang pumalit sa gabay ng pamilya. Nagsimula siya nung senior high na siya. Pero yung senior high school na siya, binabantayan ko pa yun siya. Ihahatid-hatid sundo ko pa yun sa PUP. Nabago lang yun, yung siyempre pag nakakuha na naman ako ng kontrata sa ibang lugar, malayo, Cavite, Bulacan, nakakuha ako ng kontrata. Di ko na siya nababantayan. Gagawin ko naman sa kanya. Sabi ko, papalam mo sa mga anak ko, sa mga ate niya, hoy, bantayan niyo si Lubin ha. Kasi napapansin ko na sa kanya, nakakuha na siya ng kaibigan na Tsaka magkakasama yun sila sa school, silang tatlo. Ate niya, yung panganay ko, PUP rin. Yung pangalawa, PUP rin. Siya, PUP rin. Kasi gusto niya, doon din daw siya mag-aaral sa school ng ate niya. Sabi ko, bantayin niyo si Lubin. Kasi parang may napapansin ako sa mahilig na sumama sa mga, may silang educational ba yun? May educational discussion sila. May mga sabi ko, may workout, sabi ko, iba yun. Tapos lagi UP yung workout nila. Tapos school, tapos uwi sila gabi. Sabi ko, may napapansin ako sa bunso mo kasi lagi sila. Tapos aaten ng rally. Yun, doon ako sabi ko, bantayan na natin sila din kasi. Bilang ama, sinubukan niyang gabayan. Ngunit may mga panahong hindi na ikaw ang pinakikinggan. Hanggang sa isang araw, ang isang simpleng paalam ay nauwi sa katahimikan. Ang napanood namin sa TV, sabi ko, si Lubin yun. Sabi ko, si Bunsi, nagrarally. Ay di paliwanag siya sa akin. Sabi ko, ano ba yung sinasalihan mo na yan? Ayaw pa maniwala na namin ni Mrs. Sabi ko, mayroon na yan. Kasi
may dating na sa akin yung ano na yun, rally. Para may patutunguhan na hindi maganda yan eh. Binili na siya ni Mrs. Sabi sa kanya ni Mrs. na, Lubain, maano yung oras mo sa pag-aaral pagka sumali ka dyan. Ibang ano nila yan, ibang plataforma ng mga yan. Yung gusto niyo mangyari, hindi, inaawa ko sa... Pag nanonood kami ng TV na, kunyari balita, nagtatalo kami niya, ayaw niya walang manood ng balita kasi nagagalit siya. Nagtatalo kami, sabi, ba't tayo manood ng balita? Yung yan, galit siya sa akin. Tatalo na kami. Doon na nagsimula yun. Sabi. May time na umuwi siya alas 2 ng madaling araw. May ano raw sila sa school. Sabi ko sa akin, hindi naman kayo sa school. Pumunta ako sa school niyo, wala ka doon. Nasa ibang bahay ka. Tapos napanood ka pa namin sa TV. Nung nagrarally ka. Hindi lang din ako nakapanood. Mga kapatid ko rin napanood din. Anak mo yun ah. Sabi yan, hindi ako yun. Siyempre, denial na siya. Ayaw niya talaga aminin din na. Tapos sabi ko, para hindi siya maniwala kami na talagang mayroon kayong assignment, sa bahay kayo gumawa. Sama mo yung mga kaklase mo. Yung palang sinama niya rito, hindi niya pala kaklase. Siyempre, dito sa bahay, open kami. Sabi ko, okay, mas okay na dito na lang kayo. Dito kayo mag-aral, maggawa ng assignment niyo, okay lang. Dito kayo matulog. Diyan sila sa baba. Di, sabi ko, ba't hindi naman nagagawa ng assignment? Tapos nandun nakakulong na sa kwarto. Nag-inala na ako doon. Sabi ko, May, iba na to. Sabi ko, hindi niya kaklase yan. Paano naman? Kaklase mo ba yung ganyan? Akakulong na kayo sa kwarto. Tapos mo na yung nigarilyo pa. Nagkukul, sabi ko, iba na to. Lubain, tinawag ko. Ano ba yung kasama? Pag tinatanong ko yung kasama niya, yung dalawa, ay, okay lang po kami kasi sabi ko, kasi hindi na maganda ka ako yung ginagawa niya. Nagsisigarilyo kayo eh. Wala naninigarilyo din sa loob ng bahay ka. Kahit ako hindi ako naninigarilyo ka ako. Pero kayo naninigarilyo, natuto pa yung anak ko sa inyo. Di kumikibo yung isa na, di ko alam, yung pala, NPA na yun yung isa. Nalaman ko na, huli ko na lang nalaman talaga NPA yun, yung nagkaroon ng nawawala din isang pamilya. Tapos si Franz Earl, na-interview din sa, yun, lumabas. Sabi ko, sir, kaya natulog ka ako sa bahay. 1 linggo natulog sa bahay ka ako. Hindi nila alam na sa likod ng pagkawala ay isang mundong hindi na nila kayang abutin. At doon nagsimula ang mahabang paghihintay ng isang ama. 7 taon nang walang kasiguraduhan. 7 taon ng pag-asang baka bukas, makikita na siya. Hindi siya nagpaalam sa akin. Ang sabi niya na may pupuntahan siya, hindi niya sinabi na matagal siyang alis. Simula siguro mga one month na, sabi ko hindi pa umuwi. Yun yung interview pa rito namin na pumunta siya, nasa nasa Mindanao na. Tumawag pa rito. Siguro mga 30 seconds lang, wala na. Iniwan ang trabaho. Isinantabi ang sarili dahil sa layuning makapiling muli ang anak. Sabi ko, sir, hindi mo na ako mag-full-time sa trabaho kasi lahat ng hanapin ko lang ako. Kaya nga sabi ko kay Mrs. Kasi si Mrs. hindi rin pwede naman mag-liban sa eskwela kasi nagtuturo nga. Ako ngayon naging aktibo. Ikot-ikot ng buong Metro Manila bago pumunta ng mga probinsya. Doon na nagsimula yung paghahanap kami punta kami ng Cagayan Norte, punta kami ng Bicol, punta kami ng Mindanao, para mahanap lang ba siya, lumabas ng si Lubain. Pagka nagkaroon ng captured na may nabaril, pupunta naman namin yung mga magulang, pupunta namin yung nanay, yung tatay. Ako sabi na, ganito na. Tinuruan, natuto na rin ako dahil ganito na rin gawin nyo kasi nararanasan namin yung anak namin, yung bunso ko, kahanap din namin. Ganyan din na ginagawa namin. Pare-parehas ka ako. Yung pattern na ginawa ng anak niya, parehas din sa amin yan. Naranasan na namin yan. Si Mrs. na rin, sabi ko, na natin ito, karirin na natin. Kasi kahit makita natin yung anak natin,
tuloy pa rin natin yung hands off na yun, buhay pa rin natin yan. Hindi basta huwag na natin itigil para wala na talaga mabiktima ng mga kabataan. At minsan sa gitna ng paghihintay, patuloy na nagbibigay ng pagsubok ang buhay. Ang sabi sa akin ng military, tatay, hindi na namin kaya. Kasi yung anak mo ng ano, ayaw niya talaga surrender eh. Ano ko pa nga, ayaw, patamaan niyo na lang sir, kung saan yung gusto patamaan, kung makukuha niyo. Ay hindi, ayaw niya talaga, ayaw nila pumayag ng huli ng si Lubin. Gusto lang buhay, walang sugat. Pero yung nabalita ko na ngayon, nagkaroon siya ng tama, parang bumagsak yung ano ko, sabi ko tinamaan. Kasi kinuwento na sa amin ni General Taguba, sabi niya, sir, pasensya ka na. At tamaan namin yung anak mo. Sabi ko, di, okay lang po sa akin yun. Kasi, at least buhay ka ako. Ngunit ang pagmamahal ng isang ama ay nananatiling puno ng pag-asa. Ang anak na matagal niyang hinanap ay kabilang sa mga inarestong membro ng New People's Army. Para sa iba, ito ay trahedya. Ngunit para sa isang ama, ito ay sagot sa kanyang panalangin. Yung hirap din kakulong mo din tatay kasi yung anak mo, nakakulong pa rin yung anak mo hanggang ngayon. Ano. Pero okay na rin kaysa yung naroon siya sa bundok, hinahabol ng sundalo. Mas gusto okay ko na yung nakakulong siya kaysa naroon siya sa red area na nahabol siya ng military. Eh nga, yung time na kinuwento pa sa akin yung general doon sa Mindanao, sa Davao, na natamaan nila rin. Pero okay lang sa akin, mas okay pa nga ako yun, sir, na ano siya eh. Kaysa yung nasabugan siya, nabaril siya, tapos namatay. Kasi yun ang ano nila sa amin, pinangako rin. Hanggat kaya natin makakuha yung anak niya ng buhay, kukunin namin yan, hindi namin ano yan. Matapos ang mahabang panahon, muli niyang nasilayan ang kanyang anak. Isang yakap na pinaghintay ng 7 taon. Sa gitna ng lahat, may pag-asang muling mabuo ang nasira. At bilang ama, nananatili ang kanyang paninindigan. Gabay, hindi paghusga. Isang bagong simula para sa anak at para sa pamilya. Sa wakas, nagkita silang muli. Ngunit tulad ng maraming kwento, hindi lahat ng muling pagkikita ay may kasamang ganap na pagbabalik. Nasa kulungan na sa kami, sa Agusan Provincial, sa Bunawan, yun ang hindi ko makalimutan na inuuntog niya yung sarili niya. Ayaw niya ibigay yung sarili niya sa military. Ay, ba't ganun ka? Sabi niya, ayoko, yung parang, ano na siya, wala nang control sa sarili niya. Sabi ko, ano ba talagang pinasok sa utak mo ng ano na yan? Ang CPP-NPA na yan. Sabi niya, ayoko sa kanila. Paalisin mo sila. Pinalalabas niya lahat ng military kasi ano na siya eh. Saka isang kwarto kami. Tapos nandun pa yung isang apo ko. Kami naiwan 3 eh. Yung apo ko, si Lyra, apo at saka si Lubin. Doon kami 3 sa isang kwarto. Ang ano niya lagi, nagwawala siya. Kasi pagka nakarinig siya na tungkol sa military, nagwawala, parang nag-wild siya. Pero pag nakakalma ko na siya, aakap na naman siya sa akin. Parang hindi niya matanggap na nahuli siya. Yan ang lagi niya na sa isip. Ayaw niya talaga nun. Nariyan na siya. Ngunit may pagitan pa rin hindi madaling punan. Mga paniniwalang hindi basta nawawala at mga sugat na hindi agad naghihilom. Sa bawat kwento ng pagkawala, hindi lamang ang anak ang nawawala. May mga magulang, may mga ama na araw-araw pa rin naghihintay. Pero hanggang ngayon, parang hirap na hirap pa kami. Boys, hinihintay na lang namin yung mabago lang yung ano ng utak niya. Yun na lang. Pero okay na kami doon na nakakulong siya doon. Mas safe na siya doon. Kasi ngayon, dati wala yun siyang nagsisimba, hindi yun siya nagsisimba eh. Ngayon nagsisimba na siya, nag-aaral na. Meron na siyang, dumami rin kaibigan niya doon sa kulungan eh.
Halos kilala na nga kami ng mga sa kulungan din eh. Dahil pag pumunta kami doon, ayan na si daddy at si mami, tawag na rin sa amin. Oh, buhay na naman yung mga parang masaya na rin sila, mga babae. Ano na nga namin mga kasama yung mga preso eh. Sa bawat ama, may laban na hindi nakikita. May sakit na hindi sinasabi. At may pagmamahal na kailanman hindi sumusuko. No, gusto ka na. Okay lang. Parang, Down. Advance Happy Father's Day. thank you na. Sa araw ng mga ama, naway maalala natin na sa bawat anak na nalalayo, may isang ama na patuloy na naghihintay. Para sa mga magulang, manatiling gabay. Para sa mga anak, pahalagaan ang pamilya habang may panahon. Sa Kalinaw News, binibigyang halaga ang konteksto, ang katotohanan at ang boses ng mga direktang naapektuhan. Ito ang Truth Files.